Hello mga tol, tayo nagbabalik para pag-usapan ang isang mainit na usapin na naman. Isang prinsipal ang ipinatanggal yung mga toga ng kanyang mga mag-aaral sa mismong graduation. Okay, ano ba yung nangyari dito? Hindi ko na alam, no, kung sino ba talaga yung original na nag-upload or original uploader, mga tol. Alam nyo naman, pagka may trending sa social media, ay ang dami ng mga magnanakaw at hindi natin alam kung saan yung original. Pero ito, hindi ko sinasabing kinuha niya rin, no? Hindi ako sure kung ito yung original, pero pag-usapan pa rin natin dahil mahalagang pag-usapan to. Mahalaga talaga. Hindi, ano lang, trending eh. Siyempre, alam mo naman, yung mga content creators, kung ano yung trending, yun yung pag-uusapan. At nakikisali tayo doon, mga tol. Ito, nagkaroon daw ng meeting. Tapos pinag-usapan na simple lang. At according sa principal kasi, parang ang pagkakaintindi niya sa kautusan kautusan talaga, DepEd, na ano lang, simple at wag masyadong magastos, no? Pwedeng uniform at yung sablay, ganun lang. Hindi siya nire-require at hindi naman sinabing bawal magtoga. Hindi naman nire-recommend lang niya or sinasuggest lang niya. At mukhang hindi naintindihan yata ng principal yon, no? Sabi kasi utos ng DepEd. Ganon yung pagkakadating. At may hindi nga natuwa dito kasi yung iba nakatoga na. Bakit nangyari yon? Pinag-usapan na, nag-meeting na, pero may mga nakatoga pa rin. Ang pagkakalam ko, sa pagkakabasa ko, pasensya na kayo, wala akong team para mag-research. Nakikita ko sa mga comment kasi nagkaroon yata ng pangalawang meeting at hindi na finalize talaga kung ano yung susuotin. Kung nakatoga ba or naka-uniforme. Okay, hindi siya na finalize. So may mga nakatoga at gusto ng principal ay tanggalin yung toga. No? Ako bilang isang magulang, gusto ko naman na makita yung anak ko na nakatoga pagka mag-graduate, no? Maybe hindi ko na makikita ulit na magtotoga yan. Di tayo sure kung hanggang kailan tayo sa mundo. Yung time na makikita ko na nakatoga siya is yung time na pinatanggal yung toga. What if yun ang mangyari? Hindi lahat afford yung toga na pwedeng simplihan mo lang, wag gastusan kasi hindi lahat ay afford yung toga. Alam naman natin mga tol, no, may mga sobrang hirap na tao. No, pwedeng yung iba kasi pwede nilang i-comment na ano ba naman yan, na minsan lang naman mag-graduate, pwede mo naman ipang utang, pwede mo naman ipang diskarte, no? Hindi ganun kadali kasi yung mga ganyang bagay, no. Naranasan ko na rin yung sobrang hirap na tipong ang hirap maghanap ng pera at wala nang nagpapautang sa'yo. So suggest lang naman ni DepEd yun. Kaya lang ang problem is parang hindi naintindihan ni principal yung kasulatan na yon. Parang ang pagkakaintindi niya is bawal ang toga. Principal pa naman mga tol, no? Yun yung nagiging problem. Principal siya pero bakit hindi niya na-gets yun? Tapos may nangyari dito na minura siya ng estudyante. Ang lutong ng pagkakamura. Ayun, no? May nagtatanggal pa ng toga talaga no? This will continue as in the authority prescribed. Because this is the activity of the Department of Education. Thank you for your obedience. Alam toga nila. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your sablay. That's all. Okay? I don't want to see anybody with your hats and your togas. But it is not in the order. And I want the class advisors to write the names of those who violated the authority. Violated talaga. Ayun yung teacher. The parents are patutan. No. Yung teacher ayan, pinagtatanggol niya, no? Ayan, pinagtanggol niya. Umakyat talaga siya sa stage para ipagtanggol niya yung mga estudyante, no?
At marami nga nagsasabi na hero siya. Yung isa nga, minura talaga. Yung napakalutong. Yung nabanggit ko na kanina na minura siya, no? Kahit sobrang sobrang galit mo, ay hindi rin tama na magmura ka at murahin mo is nakakatanda sa'yo, higher ups at principal pa. Yung mali ay hindi mo maitatama sa isa pang mali. Ayun, tuloy baka magbago yung ng estudyante na yun, magbago yung future niya dahil sa pagmumura. Malay natin baka hindi makagraduate. Hindi ko alam, hindi ako updated kung anong nangyari sa kanya at hindi ka makakakuha ng ng certificate. At may nilabas pa dito na video na lang, empty. Kukunin yata sa office, parang ganon. Empty yung ibibigay, which is isa rin sa isa rin sa tinitingnan mo na nakapicture ka, tapos hawak-hawak mo yung certificate, at kung may ka man, award ka man, ay nandun. Napaka-importante niyan. Pagka tanda mo, isa yan sa mga ipapakita at ikukwento mo sa mga magiging apo mo, anak mo. Isa yan sa patunay na hindi ka basta-basta na mag-aaral nung ikaw ay nag-aaral. Sablay talaga yung naging graduation ceremony dito. Napakahalaga na ng video at saka picture. Kasi meron na tayong mga cellphone na makakakuha ng picture, makakakuha ng video na pwede nating balikan one day or ipakita sa mga magiging anak natin, apo natin. Meron ng ganun kaya napaka-importante na may pinapakita ka talagang actual. Tapos nakatoga ka. So simple lang naman, sinuggest lang naman ni DepEd. Hindi naman niya ipinagbabawal na magtoga. Suggested lang na pwede naman na uniforme lang kasi nga hindi lahat ay kayang bumili ng toga. Ngayon, yung school na yung bahalang or yung PTA na yung bahalang dumiskarte para sa malimbawa, may 5 lang na hindi afford ang pagtotoga. Tapos, merong 100 na students na afford at gusto nilang magtoga. Dahil sa 5, mag-uniforme na lang ba sila? Siyempre, pwede sigurong dumiskarte yung dyan, yung PTA, yung school mismo, or kung may mga mayayaman dyan, pwede silang magbayad para dun sa 5 na tao na yon. Pwede naman gawin yun Pwede naman pag-usapan. Although, yung iba siguro, tatamaan yung pride, yung pinagbayad ako ng mga kaklase ko, pinagbayad ako ng mga ganito. May ganon, di wag mo na lang ipaalam. Surprise mo na lang. Surprise, surprise, surprise. Di ba? Ako talaga gusto kong makita yung mga anak ko na nakatoga na maayos. Kasi yung toga yan Yan yung parang naging simbolo na yan Parang naging kasama na sa natin yan. Sa tradisyon natin pagka nag-graduate tayo, may toga ka. Yan yung simbolo Simbolo ng natapos mo, yung mga paghihirap mo, yung mga lahat ng hard work mo. Yan na yung simbolo. Tapos biglang wala. Ako, nung nag-graduate kami, nung high school, nag-graduate kami sa sa room. Bakit? Kasi may bagyo nun May may mga ceremony yung may may mga talk at hindi ko talaga makakalimutan yung nagsalita na yon. Sobrang tagal dahil doon nagkabagyo. Hindi sa pinagbibintangan ko yung nagsalita. May bagyo talaga nun. And then nasira yung namin, yung parang tent lang na sa stage, tapos may tent, parang extension yon. And then sa sobrang lakas ng hangin, natutumba-tumba, tinapos yung graduation namin dun sa room ng mga room. Kasi yung namin nun, school namin, may mga may mga may mga anong tawag doon, yung partition na pwedeng tanggalin para maging isang buong mahabang parang function hall. Ganon yung nangyari. Doon kami nag-graduate. At kahit nasa room kami ay nakatoga kami. Sana ito ay masolusyonan. Kaya lang, hindi na natin maibabalik. Hindi na natin maibabalik na yung mga nag-graduate ay ganon-ganon na lang. Parang hindi totally appreciated yung kanilang effort, yung kanilang hard work. Sana si principal, ang pinakaregalo na lang niya sa mga estudyante is yan na lang, tal nandyan na. Tapos bigla ka bang magsasalita na kunin mo yung mga pangalan ng mga parang power tripping na lang talaga. At ang pagkakabasa ko, meron din ako nabasa mga comment ay may issue na rin tong principal na to. May issue na rin daw tong principal na to dati pa. Attitude na nung principal yung may problem dito. At power tripping. Pwedeng na lang pwedeng maging mabait ka naman Pwedeng maging mabait ka na lang at hayaan mo na lang. Total graduation nila yan. Hayaan mo na lang. Regalo mo na lang sa kanila. Uy, nakatoga sila. Kahit yung pinag-usapan ay regalo mo na lang, yan mo na. Kasi baka itong mga estudyante na to gustong makita. So, yun. Mga tol, hanggang dito na lang at maraming salamat. And sana kung may gusto kayong pag-usapan natin, comment lang kayo.
at pag-uusapan natin yan. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel at saka sa ating page. Thank you and God bless.